Good morning ulit sa Pilipinas, gabi na. So magandang gabi Pilipinas. Actually I think hapon pa, kasi ngayon dito sa California ay alas 7 pasado ng umaga. Maaga ako gumising. Sabi ko maglalakad ako simula ngayon. Kahapon kasi nag-usap kami ng katrabaho ko na aking kaibigan sa hindi kami gaano busy or okupado, kaya nag-usap kami tungkol sa buhay-buhay. At nasabi kong na-diagnose ako ng diabetes mahigit 2 years ago. At sabi niya, kailangan mo mag-exercise. Sabi ko, tinatamad ako eh. Paggising ko sa umaga, nasa higaan lang ako at umalis ng bahay pag diretso na trabaho. So sabi niya, no, kailangan mag-exercise ka. Yung asawa ko diabetic. Ibig sabihin, yung asawa niya naglalakad, exercise, kasi sabi nga niya, yun ang the best way para makontrol mo yung blood sugar mo at mawala yung pag-iinom mo ng tablita. At sabi ko sa kanya, simula ngayon, kahapon yun, sabi ko, bukas umpisan kong maglakad, I will try. Sabi niya, no, you have to do it. At tawagan mo ako kasi off ako. Sabihin mo sa akin kung ilang miles yung nalakad mo. Kaya mapilitan ako ngayon maglakad as much as I can, kasi wala naman akong trabaho pa mamaya pa hapon. Kaya dito muna ako sa marina ng San Pedro. Ang tawag nito ay Cabrillo Way Marina. Nakatira kami dito ng pamilya ko mahigit 12 anyos. Kaya pamilyar ako sa lugar. At medyo nakaka-homesick kasi unang-una yung alaga namin si Tutsi ay dinadala namin dito. Naglalakad kami. Kaya tuloy pag may nakita akong naglalakad ng kanilang mga alaga ay naisip ko si Tutsi. Anyway, gusto ko lang magbigay ng opinion tungkol dyan sa nangyari sa Pilipinas. Sa totoo lang, I don't know what happened. Dati, araw-araw ako nagbabasa ng news. Yung paborito kong newspaper ay Philippine Star. Pero I think mga 2 years na siguro or mahigit, hindi na ako nagbabasa araw-araw. Nadidinig ko na lang sa misis ko minsan yung mga pangyari dyan. Like ngayon yung sa flood control, yung mga anomalya. Sasabihin ko lang yung opinion ko. Ang alam ko, bawal mangontrata yung mga employees ng gobyerno pinagbawalan na magkontrata, especially sa mga daan, mga construction, whatever, ng mga government projects. Kasi andyan yung vested interest mo, you have conflict of interest. You're working for the government at the same time meron kang mga projects na ikaw ang may-ari, actually pinangalan lang sa ibang tao. Yun ang katotohanan sa Pilipinas. Maraming mga public officials na may maraming mga construction companies, iba lang ang pangalan, at nabibigay dito yung mga kontrata ng gobyerno. Alam mo na sa Pilipinas, mga buwaya, grabe yung corruption. Kaya hindi mo masisi yung mga contractors kung bakit mga substandard yung kanilang mga gamit, o kaya hindi minit yung tawag dito, yung standard quality. Kasi nga sa pagbidding pa lang, marami ng mga binibigyan ng pera.
Yun ang pangit talaga dyan sa Pilipinas. At saka, kung dito sa Amerika, nagre-resign na yung mga government employees if they are in hot water. Sa atin, makapal yung mga mukha eh. Hindi sila nagre-resign hanggang mabigyan na lang ng sulat galing sa ombudsman. Maraming mayaman dito sa San Pedro. Yung iba sa yan sa bundok nakatira sa Palos Verdes, at I'm sure galing sa kalapit na mga bayan yung iba. Anyway, balik tayo sa Pilipinas. Isa yon yung mga flood control. Actually mainit lang yung balita na yan ngayon kasi it's bago lang nagbaha, pero mawala din yan. At ano mangyari? Wala. Kaya yan ang reason why ang Pilipinas ay hindi umaasinso. Isa yan sa mga reason, yung corruption sa gobyerno. At isa pang gusto kong mabigyan ng pansin ay yung pagtaas ng HIV cases sa Pilipinas. Well, sa totoo lang, hindi pa yan right numbers kasi maraming hindi nagpa-test ng HIV. Yung mga OFW natin, required yung HIV testing sa exam nila bago sila mabigyan ng kontrata, bago sila mag-alis ng Pilipinas. Pero ilan lang ba yung ating OFW compared yung mga nasa Pilipinas na mga sex workers? Ang dami pa namang mga foreigner na pumunta dyan. Ang daming mga AFAM na ang purpose hindi tourism. Yes, sex tourism pero sex tourism, diba? Kaya yun ang dahilan kung bakit maraming HIV cases dyan sa Pilipinas. Naka 1.3 kilometers pa lang ako paglalakad. So anyway, balik tayo sa Pilipinas kung bakit hindi umaasinso. Number one talaga na rason ay yung corruption sa gobyerno. Kahit saan sa Pilipinas ay puno ng corruption. At isa pa na hindi ko talaga gusto sa Pilipinas, yung politiko, yung mga dynasty. Pareho sa sa Ilocos, yung mga Davao, yung mga elected officials ay puro magkamag-anak. Hindi nabigyan yung iba ng chance na mag-handle ng town or city nila dahil hawak na ito ng isang dynasty or pamilya. At sino ang sisihin natin dito? Yung mga tao, yung mga voters, kasi nagpapabili sila ng mga boto nila. Kaya kung ako naman yung elected official na gumasto ng milyon-milyon para manalo, I will try my best din na makakuha kahit konti ng pera para mabayaran ko yung aking utang, di ba? Pero no, hindi ko gagawin yan kasi unang-una wala akong plano na tatakbo sa politika or election. Yan ang isa na dahilan. Nagpapabili tayo ng boto natin during elections. Libo-libo yung ating natatanggap na pera galing sa mga kandidato. Pero after that, what? I mean, there are many credible or very outstanding officials, pero mabilang lang. I would say mabilang lang talaga compared sa mga
trapo, mga corrupt na mga officials. I think isang dahilan yun kung bakit na hindi umaasenso ang Pilipinas. Naalala ko tuloy yung aking kaklase na marinero. Minsan ay sinundo namin siya dito sa pier at dinala namin sa labas. Malapit lang kasi kami nakatira sa pier dati, kaya pinuntahan namin siya. Pero ngayon mahirap na yung mga marinero, hindi basta-basta makababa. Mahigpit na sila. I think especially ngayon sa administration ni Uncle Trump. As everyone knows, mahigpit talagang immigration ngayon. Pinapauwi na nga, pinideport, hinuhuli yung mga illegal residents dito sa US. Kaya I'm sure mahigpit na rin sa mga seafarers natin, sa mga kababayan natin ng mga marinero. I think mga 2 linggo na nakaraan, nalaman ko sa trabaho, yung isa kong kasama na Hispanic, tagalinis sa trabaho namin sa cleaning services, meron pala siyang second job. After his work from 6 to 2 p.m. sa trabaho, ay nagtatrabaho siya bilang driver. Dito daw sa San Pedro, yung mga marinero na papuntang airport, siya yung naghatid. Yun ang pangalawa niyang trabaho. Galing dito sa San Pedro papuntang airport sa LAX or Los Angeles International Airport, kung walang traffic, kaya ng 30 minutos. Kung traffic naman, abutin ka ng 1 hour. Pero hindi naman kagaya diyan sa Pilipinas yung traffic dito. Ayan yung Cabrillo Way Marina, kasulat. I will try my best na makalakad ako ngayon ng 5 kilometers, which is the distance from my town in the Philippines papunta sa, I think, sa eskwelahan or sa elementary school namin. I'm not too sure. Ano pa bang mga dahilan kung bakit hindi umaasenso ang Pilipinas? Unang-una yung corruption, nasabi ko na. I think yun talaga ang main reason. Yung bribery, common yan yung magbigay ng lagay, especially sa mga bidding, Kaya, yun. Kasalanan na rin ng ating mga government officials kung bakit ganyan yung nangyari sa mga projects, like yung mga tulay ay hindi maganda yung mga materials, substandard yung paggawa. Kasalanan ng mga government officials natin kasi nagpapabribe. I mean, not everyone, pero yun din ang reason. Nag-usap kami ng mga mag-asawa na to. May dala silang aso ng anak nila. Kapitbahay pala kami dati kasi yung bahay namin na tiniran dati malapit sa bahay nila. Medyo matagal din yung usapan namin. Kaso ayaw kong mag-record kasi ayaw kong tanong kung pwede mag-video kami, Kaya pasensya na. Puro wala nagsasalita dito. Ilan na yung nakasalubong ko ng
ng mga naglalakad ng mga alaga nila ng mga aso. Ayan, may isa na naman ang parating. Laki ng aso niya. Ito yung dulo ng San Pedro at makikita nyo sa likod, yan yung Palos Verdes Peninsula. May part rin ng San Pedro na nasa bundok din. I'm not sure kung anong flag yan, pero dito sa San Pedro maraming mga Croatians. Dito daw ang marami ring Croatians na nakatira sa San Pedro. May sumasakay sa ano na yan, no? Ayan, may aso rin na naglalakad galing sa yate. What's your name? This is LaBelle. LaBelle? LaBelle. How about the other one? This is Bo. Bobo. Studio. Wow. You look good. Yeah, they're good pups. Yeah. Have a good day. Anyway, naka 4 kilometers na ako sa paglalakad. I think this is it for this morning. Pahinga muna ako at mag-edit ng aking video. Ayan, yung Osik na yan, ano yan? I think that's Croatian name. Marami nga nakatira dito na Croatian. Especially pagpunta ka sa fish market, yung mga taong nagtitinda doon ng isda ay mga Italian or Croatian. Ang pinanggalingan nila, yung ancestry nila. This is it for now. Thank you for watching. Salamat karadzaw. God bless you. Bye. Ciao.